Ang mas lumalalang kaganapan sa Black Whale na kung saan ay pinagpapatay na ni Benjamin ng mga prinsipe ay mas tumitindi na sapagkat ngayon na lumabas ng spoilers para sa parating na chapter 418 ng Hunter x Hunter ay dito na natin witness ang isang revelasyon na magpapabago sa mga kaganapan sa buong Succession Contest. Pero disclaimer muna, spoilers pa lang po ito at hindi po full chapter review. Meaning kulang pa at subject to change pa ang iilan sa mga impormasyon na ilalahad ko ngayon. Kaya may huwag natin patagalin pa, let's go! Nagsimula eksena dito sa POV ni Cherednik matapos siyang pinatay ni Benjamin sa nakaraang chapter. Inreveal dito sa kung papaano gumagana ang ability ni Cherednik at may nakumpirma siyang dalawang bagay patungkol sa kanyang ability. Una ay during sa illusion ay hindi nababago ni Cherednik ang estado ng nasa paligid niya except na lang sa kanyang sarili. Ibig sabihin hindi kaya ni Cherednik na maglagay ng isang bagay sa damit ng tao o ng ibang tao na nasa paligid niya pati na ang pagpatay nito during sa nangyayaring illusion. Ang pangalawang bagay na kanya na-discover sa kanyang ability ay kaya niyang ibahin ang estado ng mga non-living things o mga bagay as long as hindi ito hawak-hawak ng isang tao. In addition ay kaya rin ni Cherednik na ilipat ang mga bagay na yan pero hindi niya ito nagagamit para saktan ng isang tao. At kung ang tao na yan ay may hawak-hawak naman na isang bagay ay hindi rin daw kaya ni Cherednik na nakawin ang bagay na yan. However, kung isang tao ay kukunin pa lang ang isang bagay ay pwede rin ni Cherednik na maunahan ng tao sa pagkuha sa bagay na yan. Kasunod yan ay sinubukan naman ni Cherednik na i-test ang kanyang ability at gamit niya rito ang isang bote ng tubig na kanyang inihagis kay Salkov o ibinato niya kay Salkov. Subalit, nang ginawa niya ito ay parang nararamdaman niya ngayon o nasisense niya na para bang bumagal ang development ng kanyang nen. Kaya napagtanto niya na may limit ang kanyang ability na ang naipapakita lang daw nito ay ang aftermath lang ng ginawa niya. Kasi kung susubukan niya sanang impluwensyahan o diktahan ang kilos ng ibang tao gamit ang kanyang ability ay ang aftermath ng gagawin ng taong yan ay hindi raw na ipapakita. Unlike sa aftermath ng mga ginawa raw ni Cherednik. Kaya tinawag niya ang kakayahan na to na level 1 pa lang daw kasi di pa raw masyadong malalim ang kanyang understanding pagdating sa paggamit ng Nen. Pero naniniwala siya na through training and time ay mas mapapalakas niya raw ang kanyang ability at mas magiging flexible na raw ito. Dadab pa rito na after daw na makita ni Cherednik ang 10 seconds in the future ay pwede pa rin daw nitong i-maintain ang Zetsu state para tignan o i-relieve ang nangyari sa kanya nakitang 10 seconds in the future kanina. Also ang lahat ay mananatili pa rin within sa range ng ilusyon na pinapakita ng ability ni Cherednik habang minimaintain niya ang kanyang Zetsu. At ang tanging dahilan lang daw talaga noon na hindi raw na-maintain ni Cherednik ang kanyang Zetsu nung sa time na ginamit niya ang kanyang ability kay Theta ay dahil sa naapektuhan raw ang kanyang pag-maintain ng Zetsu sa ability ni Melody na biglang nag-appear noon. Darag pa, kung pupunta raw si Cherednik sa state of Zetsu, ang kanyang Nanbeast naman daw ay mag-a-appear sa kung saan nakatayo si Cherednik at ang Nanbeast na to ay ang maglalagay pala sa ilusyon na may kita ng mga tao na paniniwalaan talaga ng mga tao na nasa paligid. However, ang Nanbeast ay hindi raw pwedeng umalis sa kinatatayuan nito. Base dyan ay kinailangan din ni Cherednik na alamin ang range ng ilusyon na pwedeng i-cast ng Nanbeast. Nalaman din ni Cherednik na nadidrain ang kanyang aura reserves sa tuwing ina-activate niya ang ability. However, kahit 10 seconds lang in the future ang pwede niyang ma-impluwensyahan, kaya naman daw tumagal ni Cherednik ng 4 hours na naka-activate ang kanyang ability o naka-activate ang kanyang Zetsu bago pa maubos totally ang kanyang aura reserves. Kaya naniniwala si Cherednik na kung aalis siya sa illusion range ng kanyang Guardian Spirit Beast ay magkakaroon siya ng backlash wherein ang progress na kanyang nagawa within sa illusion range ay mare-revert lang from the start na ang scenario na magiging reality ay ang first scenario bago pa inactivate ni Cherednik ang kanyang ability. Also ayon din kay Cherednik na kung may observer daw outside sa range ng illusion na yan ay kung papasok raw ang observer na to sa loob ng range ng illusion ay ang makikita ng observer ay ang reality na kung saan ay malayang nakakagalaw si Cherednik rather than the illusion na nakikita ng mga taong nasa loob ng illusion range. Ayon pa kay Cherednik na naniniwala din siya na ang kanyang ability ay may kakayahan raw na baguhin ang mundo lalo na sa kanyang pag-iensayo ay hindi na raw siya basta-basta na naiistorbo sa pag-activate ng kanyang Zetsu o hindi na basta-basta nadi-deactivate ang kanyang Zetsu mga kaibigan. However, kapag nasa Zetsu state din siya ay mas napapa-heightened naman daw ang kanyang senses kaya ay mas nakakaramdam raw siya ng sakit kaya kailangan niya raw umiwas na masaktan ang kanyang katawan para di raw makansela ang kanyang Zetsu. Matapos yun ay sinabihan na ni Cherednik ang kanyang mga sundalo sa kung ano ang kanilang gagawin kapag nakapasok na rito sina Benjamin na kailangan lang daw nilang sumunod sa mga to. Matapos yan ay inactivate na ulit ni Cherednik ang kanyang ability at na-witness niya nga ang pagpatay
sa kanya ng kanyang kapatid na si Benjamin. Nasabi pa ni Cherednik na di niya na raw pala kailangan pang gamitin ang baril na to para ma-distract si Benjamin kasi kumbinsido na ngayon si Benjamin na napatayan niya si Cherednik nang hindi niya alam ay ilusyon lang pala ito. At napagtanto rin ni Cherednik na nagmamadali ngayon si Benjamin sa pagpatay sa kanilang mga iba pang prinsipe gamit ang martial law. Subalit kahit na kaya pa ni Cherednik na gamitin ang kanyang ability up to 3 hours and 48 minutes, ayon sa kanya na sa tingin niya ay mas tatagal pa na mananatili rito ang mga sundalo ni Benjamin. Kaya ay naisipan niya na lumabas na lang sa illusion range ng kanyang Nenbeast kahit na malaman nila kapag nakalabas na sila na hindi pa pala patay si Cherednik. Bukod pa riyan ay naisipan niya na kapag mailagay na ang kanyang bangkay sa ataol at may hatid na ito sa hari at malaman ng hari na wala palang laman ng ataol kasi hindi pala talaga napatay si Cherednik, ay sa tingin niya hindi naman daw siya ilalaglag ng hari na hindi raw nito ipapaalam na buhay pa pala siya. Kaya ang gagawin niya raw ay ang lagyan ng mga baril ang loob ng ataol para hindi raw ito mapansin na wala pala itong laman bago siya aalis sa illusion range. Kaya nang inilagay na nila ang bangkay ni Cherednik sa ataol ay gumawa na ng last will si Cherednik para basahin ito ni Salkov. At ang nasa last will ay kailangang dibuksan ng ataol at si Salkov lang ang dapat na magdala ng ataol. Bagay na nirespeto naman ni Benjamin. Matapos niyan ay nag-disguise na si Cherednik dahil nagbabalak siyang umalis na sa illusion range o sa area na to. At naisipan niya ito na mag-disguise kasi gagawa raw siya ng gulo para ang i-assume ng mga tao ay may isang random lang na tao ang naghahanap ng gulo. Kasi kung hindi siya magdi-disguise ay kapag nakaalis na siya sa illusion range ay baka malaman ng mga sundalo ang kanyang tunay na identity. At habang iniisip ni Cherednik sa kung ano talaga ang tunay na pakay ni Benjamin sa martial law ay may kita naman ang pagdating ni Theta na balak sanang buksan ng ataol subalit pinigilan siya ni Salkov. Ngunit ang nagpabigla at mas nagpa-interest kay Cherednik ay tila ba'y nakatingin ngayon si Theta sa kanya o sa space na kung saan nakatayo ngayon si Cherednik. Kaya napaisip siya na baka nakikita siya ngayon ni Theta. Pero imposible raw yan lalo na't active pa ang illusion ng Nenbeast nito. Kaya dito na tuluyang umalis si Cherednik sa room. Grabe ang tindi. Sa wakas ay may pasilip na sa buong eksplanasyon sa ability ni Cherednik at nagumawa na rin siya ngayon ng move mga kaibigan. Subalit ang ipinakita ko ngayon ay surface pa lang sa tunay na nangyayari talaga sa chapter na ito. Kaya abangan nyo na lang ang full chapter review natin at sa previous chapter na di ko pa nagawan ng full chapter review para sa mas accurate, mas malinaw at mas hype na chapter review nitong napakaangas na chapter. Kasi dito natin tatapusin yung video. Ayan. Kaya may kung nagustuhan yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe then for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.